2 years old pa lang kayo. Baby pa kayo. So, isang ano natin, no? Doon yung dalawang bagay ang come on, ulit. Brainwash tayo. Dalawang bagay ang ibang-iba sa dating eleksyon. Brainwash tayo. Ito yung unang-unang eleksyon. Number 1, ito yung unang eleksyon na magiging automated. Pangalawa, ito yung eleksyon na sobra ang pagkakaroon ng taong bayan ng pagbabago. That's why you roll as first-time voters, you roll as Filipinos will go to the polls for the first time. It's so important. No? Na sana may paglaban ninyo na kung ano man yung katotohanan na talagang pipiliin ng taong bayan. Me, I truly do not care kung sinong mananalo. No? It could be Noynoy, it could be Gordon, it could be Villar, o sino pa ba? Gibo, Erap, Villar, nasabi ko na si Villar. Sige, kung sino man sila, no? Kahit si Brother Gas, kung manalong presidente, di ba? Sana makaupo sila, di ba? Sana wag na mailihim ulit sa taong bayan kung sino man yung talagang sa loobin ng taong bayan na iboboto niya, hayaan na natin siya maupo. No matter kung hindi siya yung kandidato natin o hindi, pero hayaan natin siya makaupo, no? Ito nga, sabi ko sa inyo, ang laki-laki ng role ninyo mga kabataan dyan. Na, alam nyo kami, yung generation namin, nung nakita ng dayanan noong 2004, marami walang ginawa. Hello Garcia, walang ginawa. Yung mga obispo, halos lahat walang ginawa. Yung mga Lasal Brothers lang, ang noon, sa gobyerno pa ako, mga Lasal Brothers lang ang talagang who took a stand and say, no, we will not allow this. Marami pang batikos ang inabot yung mga Lasal Brothers noong panahon na yon, but they stood their ground. Ngayon, ang pakiusap ko lang sa inyo, na kung sana naman wag namang maulit. But just in case maulit pa, maasahan ko ba yung mga kabataan ng Lasal Dasmariñas sa paninindigan ng katotohanan? You really touch my heart, no? Kasi iilan lang ang tumayo ang nanindigan ng panahon na yon, no? Ito lang ang isang pakiusap ko. Kaya nga sinabi sa akin na may ganitong araw kayong gathering ngayon, tinatanong kung pwede ko. We just launched itong June 30 movement sa Manila, but I made sure na makakarating ako rito sa inyo. Kasi, more and more, hindi na chismis ito. I will make a report to you. This is a report that we have done, no? More and more, nakikita namin ang the election or COMELEC is not being truthful to us again. I'll just cite dalawang example lang sa inyo. Makinig kayo so that you can also share this with your parents o sa mga classmates ninyo. Ito. Nakikita namin na yung 100% automation ay hindi mangyayari. Yes, why? Saan kami nanggagaling? Lahat ng mga discussion ng COMELEC at Smartmatic, sinasabi nila na yung areas na wala pang GSM coverage kasi itatransmit ngayon yung ating mga boto through GPRS. Siguro naman kayo familiar na kayo ng GPRS, di ba? Ang sabi nila, yung mga barangays daw sa Pilipinas, about 18,000 schools na walang GPRS ay lalagyan nila ng satellite equipment. And now here's my report to you. Personally, we reviewed the contract between Smartmatic and COMELEC, and what we found out, which I also presented to COMELEC, kahit isang pirasong satellite equipment, wala sila. Paulitin ko lalo yung mga nandun, yung mga naka-violet doon, at yung naka-violet dito, kasi kayo mga nasa gilid na, baka hindi nyo na ako narinig. Sinasabi ko sa inyo na sa maraming forum na dinaluhan ng COMELEC at Smartmatic, sinabi nila na yung mga 18,000 schools na walang GPRS coverage ay lalagyan nila ng satellite. Pati yung mga nandyan, mga nakapula, na nandyan sa hopefully naririnig niyo ako, no?
And when we reviewed the contract between Smartmatic and Comelec, anong nakita namin? Walang kahit na isang satellite equipment dun sa kontrata nila. Ano ang implication nito? Ang implication nito ay hindi talaga nila maitatransmit yung results galing sa malalayong probinsya papunta sa Manila. So doon na naman kami natatakot na ngayon nga, kahit buong sasakyan na ililibing na, di ba? Gaano naman kalilibing ng isang counting machine? No? So, isa yon na bakit kami marami ngayong agam-agam sa amin na mukhang hindi na naman magiging makatotohanan tong eleksyon na to. Pangalawa, ang gusto ko sa inyo, I will just limit always it to two. Ang nakita naman namin na papayag ba kayo? Taas ng hangin, no? Ngayon, ang sinasabi ng Comelec sa amin na pag bumoto raw kayo, ang sasabihin lang ng counting machine sa inyo ay thank you for voting. Alam niyo ba yung, ulitin ko kayo ba rito familiar na kayo mag-load ng prepaid sa cellphone? Di ba pag nag-prepaid kayo sa cellphone, anong sinasabi ng cellphone company sa inyo? You have successfully loaded, di ba? Yan. So, i-acknowledge nila yan. Kayo ba rito, may karamihan, may mga ATMs na, yung sa bangko? Di ba pag gumamit kayo ng ATM, isasabihin sa inyo kung anong transaction ninyo. Either nag-withdraw kayo o nag-deposit kayo. O kung magkano account balance ninyo, di ba? Ano pa ba mga example? Sa loto, may tumataya ba sa loto rito? Huwag na kayo mahiya. Meron, no? Sa loto, pagka tumaya kayo, nilalagay yung numbers na tinayaan ninyo, no? Ngayon, kaya ako nire-report sa inyo to, kasi ngayon, sa Comelec, pag bumoto kayo, hindi ninyo malalaman kung ang binoto nyo, binilang nila o hindi. Ang sasabihin lang sa inyo ng counting machine, thank you for voting. And then the following day, sasabihin nila, ito na ang nanalo. So sinasabi namin dyan, na because of this development, natatakot kami na mamaya hindi maging credible yung election. Ngayon, ididikit ko na to sa ating pagiging Kristiyano. No? Kasi ang isang dalawa lang naman ang inutos na sa atin ni Kristo, no? If Moses gave us 10 commandments, Christ only left us with 2. What are these? Ano yung unang utos ni Christ sa atin? Ano? Sige nga, sinong? Love yourself. Love God above anything and anyone else. So, ano yung pangalawa? Love others. Love God with all of your heart. Ano yung pangalawa? Love others as you Love your neighbor as you love yourself, di ba? Ito ngayon, dito na ngayon ako mag-ano, no? Na kung talagang mahal natin tong bayan natin to, ito lang masasabi ko sa inyo. Magugat ito lahat sa katotohanan. Lalo kayo sa edad ninyo to, marami pa kayo, hindi pa kayo masyadong secure na secure kung sino at ano ang sino kayo, no? Marami siguro rito ngayon, mga kabataan, nandito na pag tumingin